Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law and also the prophets, Jesus, son of Joseph from Nazareth." But Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." And Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" And Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the omniscience of God expressed in an extraordinary way through prophecy. The gift of prophecy is therefore, generally speaking, a proof that He who possesses it is a messenger from God. So again, prophecy is to confirm the message, to strengthen the messenger. So hindi siya prophecy nga wala sang purpose. Ginahatag ng gifts of prophecy tungod may message ka nga importante and therefore suportahan ka sang Dios hagud damo ang magpati sa imo. Kag ang messenger hindi ma-discourage tungod ang burden, ang bugat hindi sa iya mag-stop kundi magabalik sa Dios. May tugyanan siya. Ginhambal ko na tanan, nahimo ko na tanan ang ginhambal mo, prophet mo ako, ginhambal ko na tanan. So mo nang reaksyon sang tao, wala na ko mahimo. Pero kung ikaw wala gapati sa Dios kung mag-prophesy, ti ikaw gid mapasan sina. Amo ini ang nanamian ko sa isa ka messenger, siling niya, "Kun matuman ang ginhambal ko sa inyo, halin sa Dios, pasalamatan ninyo ang Dios. Kung hindi matuman ini, ako ang may diferensya." So hindi niyo pagbasulo ng Dios, kundi ang messenger may kapaltahan. Wala yan natuman ng kondisyon, wala yan na-dispose iya kaugalingon, hindi siya worthy. So, nagfalso, wala natuman ang ginhambal sang Dios, hindi tungod sa iya, kundi tungod sa messenger. That's why dapat ang messenger, ang prophet, na butang diri, may holiness, kay i-confirm sang Dios ang message, kagya holiness, sa pag-realize ang prophecy. So, hindi ka tumagkanto nga, sino pangasawon ko? Sino madaog bala ako? Ano ang number sa sweepstakes nga tayaan ko? Na kung saan mo lang ang aton pagtanaw ya sang predictions. So hindi iya to confirm the message, kundi aton iya ya personal nga gusto. Kagusto naton i-confirm kita sa aton nga gusto. Kaya sa ti palso kay gusto man lang sang nagapakot-pakot nga i-confirm man lang ang gusto mo. Ti mo na gusto gin confirm, hindi iya sang Dios. Pero ang prophecy iya, hindi mo gusto. Kundi ang gusto sang Dios, gina-confirm yang message mo, kagusto iya paubra sa imo. The fulfillment of the prophecy is of course necessary before we recognize it as a proof that he who utters it is a messenger from God. It must not contradict
any revealed doctrine, or be inconsistent with the holiness of God. So, criteria para mabalaan mo, may ano kit, tuod ning ginahambal ya. Abi check ta sa Bible kung tuod ning mensahe. Tuod ning ginahambal ya, abi check ta abi sa doktrina sang simbahan, sa katekesis sa simbahan, abi check nat. Amo na iya ang pagkilala kung balang ginahambal sang messenger tuod. It must be edifying and profitable to men. So para sa tao, hindi para sa profit ya, kundi para sa salvation sang tao. That's why if you receive the gift of prophecy, which is a charismatic gift, okay, not sanctifying gift, kundi charismatic gift. Charismatic gift kay para sa iban. Sanctifying gift kay para sa imo self. So, ang gift of prophecy is not actually sanctifying grace. Sanctify ka man in effect. Pero primarily, it's not for your sanctification. It's for the sanctification of others. That's why gamiton mo ina kay may mensahe ka para sa iban, halin sa Dios nga masanctify sila. So, it must be edifying and profitable to men. 1 Corinthians chapter 14, verse 3. Pero kung ang iya prophecy, maganansya siya, mabaligya siya sang holy water, mabaligya siya sang panyo, ga-prophesy siya, kay may negosyo siya, patindog siya sang negosyo, building niya, tapos nagapredict siya, kagdamo tao nagasunod, prophet gali, hindi prophet, ti palso ina, nabutang diri ang prophecy. Kung makabaton kasi na, is not for your sanctification primarily. Secondarily, yes, primarily for other people. Nagaka-sanctify bala ang tao? Nagabuot bala ang tao? Nagatuo bala ang tao? Damo ang mga false prophets, in other words. False prophets, ang mensahe nila hindi halin sa Diyos, kag hindi para sa Diyos. Ang mensahe nila fake, kay para lang sa ila kaugalingon. Hindi para sa salvation sang tao, sang iban, kundi para sa profit ya sa iya kaugalingon. So true prophecy must be edifying and profitable to salvation. It must be uttered with prudence and calmness, for it is the mark of false prophets to show no control of self. So, kalma ang tutuod nga prophets, ginahambal lang ang hambal sang Dios. Wala siya nahadlok kung tumanon sang tao, hindi. Wala siya nahadlok kung matuman o hindi, bahala ng Dios, basta mensahero mo lang siya. Wala siya ga problema. Ti kung magtuo ka mo, tuo ka mo, kung di ka magtuo, inyo na. Basta nahambal na sang propeta ang iya ginasiling. So kalma siya, wala siya ga pang-away, wala siya pena, wala siya nagagamit sang espada. Patuo ka mo, kundi nga. Muning hambal sang Dios, pagi sa ako. Amuni, bahala na kamo kung sundo nyo hindi. Basta na warningan na kamo sa ginhambal sang Dios. Because it must be prudent, calm, kay ang mark sang true prophets, indifferent sa iya mensahe. Hindi indifferent nga negative, kundi indifferent nga, ti bahala na yang Dios. Kay siya na naya, iya na na mensahe. Ginahambal. Tumanon niya na iya na iya responsibilidad, iya na time, iya na iya pamaagi kung paano matuman niya. Basta nahambal na sa inyo kung ano ang gusto niya. So sa part sang prophets, may gift of prophecy ka, kay may paubra ang Dios sa imo. Pero ihatag na sa imo sa kondisyon nga worthy ka, ready ka. Kay ang prophecy, i-confirm lang ang imo message. Pag-deliver mo sang message, calm but prudent. May self-control, hambal diri. Tungod, Dios na
ang matuman sina. Kung di sila magpati, hindi mang-away. Kung magpati sila, salamat sa Diyos. Pero kalabanan ng mga prophets, ginahambal yang tuod, ginakontra sila sang pahayagan nila. Ginakontra ang message, dala ang messenger. Si Saint John the Baptist naghambal kay Herodes, kay Herodias, ginhambal niya ang gusto sang Dios. Ginkontra si John the Baptist ang message siya, kag siya mismo ginpugutan sang ulo. That's why sa tatlo ka functions, priest, prophet, king, ang pinakabudlay prophet. Priest iya, ti celebrar ka sa seremonyas, sok-sok kada sang bayo. Tanawon mo da kung may inughalad ka nga mga sinunog nga halad sang una. Sa ato niya may tinapay, bino, mga vessels, bayo, may naga-choir, may mamuna. Priestly na yan. Formal kag offering na. King, administrator ka Di kung administrator ka, may mga tao ka, may mga personnel ka, may resources ka, may kwarta ka, may structure ka, may ano ka da. Budlay man kung kulang ka sa resources, kalabanan, available man na. Pero prophet ka bala. Tanong ako ni kakontrahon. Preach ka ba? Preach. Corruption na, kontrahon. Kailang kontrahon. Patyon ka. That's why kalabanan sini, prophet ang kakapatay. Priest, way gawa. King, way. Pero prophet, patay gid. That's why budlay mag-prophesy. Budlay mag-prophesy. To warn and to comfort. Warn before sang event, sin, comfort pagkatapos mahulog na ang tao sa sala. Subong ginawarn, hinulsol. Kaya kung di kita maghinulsol, di natin mabaton ang grasya sang Dios. Nag-abot na ang peste. Sa tunga sang pag-abot sang peste, nag-transform ang function sang prophet. Comfort the people. Give them hope. Muna yung prophet. Kita, priest, prophet, and king. Priest, ako tungod ministerial, kami nga mga pari sa sacraments. Kamo priest, royal priesthood. Kaya ang inyo definition sang priesthood, he who prays to God, he who give thanks to God, is a priest. Pero sa sulod sining royal priesthood, common priesthood, but because of our baptism, may ministerial priesthood to serve the royal priesthood. To serve the royal priesthood. Kag kami na ministerial, ordained priesthood to serve you, to feed you with the body of Christ, to give you the holy oil, to bless your marriage. Kamu nang function namon. Sa Protestante, royal priesthood lang ang ila. Wala sila ministerial priesthood. Baptismal priesthood lang ang function nila. That's why tanan sila priests. Sa Katoliko, tanan man kita priest, royal. Baptismal priesthood na. Kaya nag-pray kita sa Dios. Pero from among us, ginakuha ang ministerial priesthood kami na to serve you. Priest kamo. King, ang king naton, si Jesus Christ, ginasunod naton. Kagang definition sang king is to serve. Pero para sa ako, ang definition nga konkreto para sa ako, kagamo man natudlo sang simbahan, pero theological mo ni, kung sino nag-conquer sang sin sa iya kaugalingon is a king. Kaya ang king, nagademand nga maging conquer ka. That's why, ang king hindi gat pungko sa palasyo. Ang king nag-away. That's why hindi pwede magpungko nga king ang wala nakaaway.
Wala na conquer, ginatestingan kung nabing ihari no, tapos bata iya mas bulo sa iya. Padalaya gid ya bata iya sa gira. I-conquer to anay, pakita nga king ka, i-initiate ka. That's why ang tutuod nga definition sang king nakapakigbato, immerse kag naka-conquer sang sin. Kay si Jesus king hindi sang geography, kundi king siya kay nagdaog siya sa sin and death. Kita ang function naton bilang king, hindi nga may ginharian kita o nag-dominate kita, kundi may dominion kita sa aton self, sa aton sin. Gina-conquer ta ang aton sin, aton weakness. Makonquer mo na gani, kingly ka, royal ka, may dugo ka ni Kristo, may ara ka nga espiritu ni Kristo. Kagang definition niya is amuna, to conquer oneself, sin in oneself, and someday death. Victorious kita. Munang king. That's why kung hindi mo makonquer imo weakness, hindi ka pa king. Daog ka pa sang panulay. So, matawag lang naton ka participate sa king kung maano na naton ang korupsyon, sala, pride, anger, na. So, kakingli sa ila ho, kanami sa iya, kingli. Hindi tungkol nga suksok bayo, kundi nga may control sa self, may dominion sa self. That's kingly. Amo nang tuyo. Kingly function. Kingly function. So, priestly function, we pray to God. The ministerial priesthood will support you. Kingly function, because Jesus our King who conquered death and sin. So do we conquer also sang aton sin and death and become king. And then prophet nagakahulugan hindi prediction kay gift of prophecy na ya para sa iban. Prophet meaning witness, gina-witness mo ang imo pagkakatoliko, gina-proclaim mo words kung may preaching ability ka para sa mga leaders, mga laiko, ga-prophesy ka, gambal mo. Pero kung wala ka sang preaching, wala ka sang gift sina, hindi ka charismatic, wala ka sang nabaton sina, witness, inapangabuhi mo ang imo pagkakatoliko silently. Pero i-witness mo na may mensahe, pangabuhi mo. Pero atakihon ka sang kontra. Kaya tiga-witness ka mo. Na laiton ka niya na kung kaysa saktong ginahambal mo, pero tungkol na igo lang siya, wala ginakontra ang ginahambal mo, ikaw ginakontraya. Kamuna kalabanan sa politika, way nag-address sa issue. Ang gina-address siya, ang politiko man mismo, ginagubaan niya, ala. Address ang issue. Kaling kay personality, balang aton type, style sang politika. So, kung kaisa, hindi na tumadangtan ng issue, corruption, kay dira ya persona nang ginaatake niya muna siya sang una muna gina-shift didto. Ti amo gina ang price man sang pagkakatoliko kag pagkaprofeta. Kung isang mensahe mo tuod pero ang kontra bala niya tuod mensahe mo o kayo niya tong past life mo kag ang credibility mo gubuon niya, ang messenger among gubuon niya. Kamo nagakatabo sa prophets. Kamo nagakatabo sa simbahan as prophet. Kamo nagakatabo sa mga Katoliko nga gusto mag-witness, andam kita. Kay ang kontra, hindi mamati sang message, kundi discredit yang messenger. Kagamo na natabo sa mga prophetas. Pero panindugan prophetas. Ati kaya mo na mo, hambal, ati bahala na kamo dara. Matter of fact, bahala na kamo dira. Kay ang propeta is calm and prudent. Kay balaan niyang yung mensahe, profitable para sa magabaton sini, kag sa hindi magbaton sini, still profitable for their salvation. So, hindi profit, kundi salvation.
Nahambal sang propeta, ga-witness, para maluwas ang tao. So Father, gapanaway ka, gapanaway ako, hindi tungod nga may kwaon ko da. Gapanaway ako para masalbar ka. Hindi ba? Para masalbar ka. Ga-drugs ka. O hindi ka mag-drugs, laway na. Yan o labot mo. You see? Hindi na labot-labot. Kaluwasan mo na, kaayuhan mo na. O, apply natin sa Katoliko. Hindi ka magpatay. Ano labot mo? Kontra mo gid ako. Kaya na kontra. Precisely palangga ka ikaw. Gina-remind ikaw. Kaya kung himuon mo na, ultimately, hindi ka kasulod sa langit, sa impyerno ka. Amo ng mensahe sang simbahan. So hindi sa iban nga mga ulterior nga motives, kundi for the salvation of the oppressed and oppressor, the victim and the offender. So hindi lang tong victim, offender man, kakinanglan man sang kaluwasan. Kagamo ng pagka-propeta, inclusive muna simbahan. At so hindi maglain ang buot nyo. Ano na, intra naman simbahan sa politika. Hindi mo na pag-intrahan kaya ang politika, okasyon sang sala. Tingang ka entrada simbahan. Gusto sang simbahan maluwas, kaya mo nang mandate ya. Karon mo sigihon yung korupsyon, paano ko maluwas? Hindi na issue ya sang imo da, kundi ang imo soul. Imo kaluwasan. That's why ga-intra ang simbahan. Hindi nga kung sino to nga partido to, inyo na ya. Kundi ikaw. Ako, ikaw, Katoliko ka, obligasyon sang simbahan, maluwas ka. Mapatay ka da karon sa gabi, di makadto kalag mo. Pabayaan sang simbahan niya function. That's why may prophet ang simbahan. Prophet. Para sa kaluwasan. Planggaon ta na, suportahan ta na, hindi ta pag-i-discredit. Kaya wala iya motive sa tudtuon ng simbahan. Kundi kaluwasan lang. That's why ang prophet, ang iya mensahe, profitable sa kaluwasan. Hindi sa iya, kundi sa kaluwasan sang tao. Father, hapos hambalon ina, budlay implementar, tuod na sa sining sitwasyon, nga hindi open sa mensahe sang Dios. Kung may gift ka sang prophecy, or may general gift ka, may charism ka, sang prophecy, personal, extra gift, or common gift naton to prophesy, meaning to witness, ti preparar, because to witness to the gospel is not an easy thing. Tanan sina ara na sa aton, priest, prophet, and king. Again, priest, because we pray to God, we thank God, we ask His forgiveness, forms of prayer. King, because we conquer the power of sin. Sa aton kaugalingon, we are king because we are conqueror, and eventually death by the power of God, resurrection of the body. And prophet, some preaching, some gifts of prophecy, but for everybody, witnessing. Mag-witness to Christ is not an easy thing. Kung kaisa batunon sang tao, kung isa kontrahon. Kung kaisa hindi ang message ang ginakontra, kundi ang messenger. So ano ang aton himuon? Nya, di kuya pagkontraha, kontraha to ang Dios ho. Hambal na sang Dios nga ako ya kontrahon mo, kaya ginhambal man na sang Dios. Amo ng prophet, that's why kalma siya. Kay ti balaan niya nga hindi iya mo. Tidto ara sa Bible na. Kung kontrahon mo ko, kontrahon mo ang naghatag sa ng mensahe, kay mensahero mo lang kuya. Kontrahato. Pero tungod ikaw ang konkreto, physical, ang Diyos spiritual, punching bag kagid. That's why it's not an easy thing to be a prophet. Be ready. Kay ikaw ang punching bag, ikaw ang body ni Christ. Spirit yara sa imo. Wala siya diri, body ikaw. Ikaw gid atakihon.
Kagang kontra, tungod hindi sila gusto sang mensahe, mensahero ang ilapatyon, kagang ila atakihon. And you become a martyr like Saint Bartholomew. Martyr because of faith. Kung nagsuffer ka not because of your faith, it's not martyrdom. It could be like binuang mo o sala mo o mirisi mo, kung may mirisi o timan. Pero kung nagasuffer ka, pangod sang defense of faith, nagwitness ka, nagpanindugan ka, you will be a martyr. Kagbalan yung pinakataas sa langit in terms of degree, sang vision of God. Martyrs. Hindi gani purity, hindi gani innocence, hindi virginity, hindi santos man sila. Pero martyrs ang taas. So, mga martyrs sila. Kay diri pa lang sa kalibutan, na overcome na nila ang ila fear kag nagpanindugan sila sa Dios. Kung sino magkilala sa akon diri sa kalibutan, kilalahon ko man siya didto sa langit. That's why Saint Bartholomew, ginadayaw ka namon, gina-honor ka namon, bangod sang imo witnessing, prophet ka, nanindugan ka, nagwitness ka, even to the point of death. Kag hindi lang ordinaryo nga death, ginpanitan ka. Tungod sang hatred sang pagans sa imo mensahe, sa imo, kag sa imo Dios. Nagwitness ka, and now you gain the crown of victory in heaven. Amen. Almighty Father, we ask you to give us victory and peace. In Jesus Christ, our Lord and King, we are already seated at your right hand. We look forward to praising you in the fellowship of your saints and martyrs in our heavenly homeland. You who live and reign forever and ever. Amen.